Pero yun, siyempre, para unbailable yung kaso, at tingin ko yun talagang direksyon nila, na ipafile na nila ng isang unbailable case. Doon kami as the building, or I think the hotel, ang gusto nila. Hindi ko alam kung ano yung gusto nilang palabasin dyan. Pero pilit nang itinidikis yung kaso against nagkataon, yung aking wife at yung aking daughter. Pangatlong kumpanya na to na ginawa nila ng ganyan. May dalawang kumpanya. Yung una, na talaga namang more or less siguro family corporation yun, pero may mga iba ring investor, pinara din. Tapos yung isa naman, minority investor ako, na maliit yung investment ko, wala pang 5%. Tapos, nilet nila akong presidente, nag-resign naman ako ng January kasi nakita ko na nga itong mga nangyayari. Siguro din nila. Siguro pag nasi-trace nila, na may involvement ako, meron akong association doon sa kumpanya, yun ang pilit lang dinigit at dininisip. Hindi, ngayon ito lahat nangyayari. In fact, after siguro ng 18 months, na talagang nag-iinit pa mga nangyayaring to. And para sa akin, syempre personal na pananaw ko, huwag naman nilang idama yung pamilya. Of course, ako, tanggap ko kung meron silang direktang kataso sa akin o may nakita sila. Pero kasi naman nadadamay dito yung mga tao eh. And so this happened only when yung lumabas yung 18 months. Kung kunwari man, kung totoo man ang motibo sa likod po ng mga pangyayaring ito, kaugnay ng inyong mga negosyo, ay para patahimikin ka, di ba? Para takutin kayo na wag na kayong magsalita, wag kayong maglabas ng anumang mga aligasyon na mag-uugnay sa administrasyon sa corruption, for example, no? Mangyayari ba ano nga ba kayo? Parang ma-atras nga ba kayo sa ginagawa niyong paglalahad ng impormasyon laban sa administrasyon? Baka pwede muna nating linawin, yung pong misis mo tsaka anak mo, sila yung officers nung kumpanya na nagpapatakbo ng hotel, tama ba? Actually, Tony, mali yun eh. Kasi ano yun, yung 2019 pa, huminto na yung operations, nag-give up na namin yung operations. So, I think, na ito nagkaroon ng ano sila na may dokumento sinasabi na kami pa rin nag-operate doon sa lugar na yun. But technically, wala na talaga yung corporation operating the hotel. Okay. Wala na, as in na-dissolve na? Hindi pa, existing pa siya, pero huminto siya ng operation since 2019. Ang nangyari meron pa siya mga inaayos na mga financial, mga kailangang ayusin, mga pang-finansya. So hindi pa siya totally na-close. Okay. So pero ano lang, inoperative, kumbaga hindi na siya nagfa-function. Yes, wala na siyang income, wala na siyang mga empleyado, wala na siyang lahat. Pero yung hotel, dito nakabase yung KTV bar. Nandoon pa rin, no? Hindi, iba rin yun. Iba pa? Ito kasi yung incorporation na yan, yung nagtayo ng building, yung physical building na yan, maraming mga investor dyan. And dyan din yung opisina ko mismo. Okay. Dyan din kami nag-opisina. And of course, part of the lessor, yung hotel, nandyan yung KTV bar, nandyan yung 7-Eleven, nandyan yung Korean restaurant. So iba-iba yung mga operations na nandyan sa lugar na yan. Pero lahat yun, kumbaga, nagli-lease sa inyo, doon sa kumpanya nyo? Oo, doon sa main, ang tawag dito, mother company na tinatawag natin, na siya namang nagli-lease din, technically, supposedly, sa gobyerno. Sa gobyerno? Yes, kasi ito yung lugar naman, payanig sa Pasig. Ganoon. Oo. So, nakatayo siya dun sa dati. So, yung structure dyan, yan yung maraming mga pumasok, maraming mga nag-invest, and katunayan nga, Tony, Enrique, hindi ko na lang masabi, pero may mga kampi din sa administrasyon na kasama rin dyan sa mga nag-invest. Siyempre, negosyo naman yan. Matagal na rin yan. And wala namang iniisip na politika. So, wala namang involvement sa politika. Pero yung KTV bar, hindi pamilya nyo ang may-ari, di ba? Hindi kami may-ari niyan. Kaya, yun nga, parang ang ginawa nila dyan, talagang yung kaso na gusto nila, sinasabi na doon sa report, human trafficking at saka drugs, na talagang grabe. And tama yung nakikita kanina, Tony, habang naghintay ako, tama yung ginanggit mo, yung mga KTV bars. Lahat nga ng hotels, meron yan eh. So, Pusada. Hindi naman illegal yun eh.
Hindi naman legal. Pero yun, siyempre, para unbailable yung kaso, at tingin ko yun talagang direksyon nila, na ipafile nila ng isang unbailable case. Doon kami as the building, or I think the hotel, ang gusto nila. Hindi ko alam kung ano yung gusto nilang palabasin dyan. Pero pilit nang itinidikit yung kaso against nagkataon, yung aking wife at yung aking daughter. Ano daw po bang pinagmula nito, Sir Mike? Meron daw bang tip na dinidawit yung pangalan ng asawa mo at ng inyong anak dun sa operasyon ng KTV Bar? Alam mo, Rika, ngayon ko lang siguro mababanggit ko yung tungkol. Pangatlong kumpanya na to na ginawa nila ng ganyan. May dalawang kumpanya. Yung una, na talaga namang more or less, siguro family corporation yun, pero may mga iba ring investor, sinara din. Tapos yung isa naman, minority investor ako, na maliit yung investment ko, wala pang 5%. Tapos, inulat nila akong presidente. Nag-resign naman ako ng January kasi nakita ko na nga itong mga nangyayari. Sinara din nila. So, more or less, siguro sa pangkalatan, mga 1,000 tao na ang nawala ng trabaho doon sa ginagawa nila. Siguro pag nasi-trace nila na may involvement ako, meron akong association doon sa kumpanya, yun ang pilit lang dinigit at dininisip. Pero para fair na lang din po, no, Congressman, yung tatlong sinabi po ninyo na kumpanya ninyo at yung pagpilit na pagpapasara nga po, o nangyari na nga, yung nag-cause ng pagpapasara ng mga ito, no? Nangyari po ba ito nung mga panahon na meron yung naglabas na kayo ng intel na may nadadawit nga po ng mga pangalan na nakakatanggap ng pera? Did that happen during this time, sir, or prior pa po dun sa mga panahon na yan? Hindi, ngayon ito lahat nangyayari. In fact, after siguro nung 18 months na talagang nag-init pa mga nangyayaring to. And para sa akin, syempre personal na pananaw ko, wag naman nilang idama yung pamilya. Of course, ako, tanggap ko kung meron silang direktang kataso sa akin o may nakita sila. Pero kasi naman nadadamay dito yung mga tao eh. And so, this happened only when yung lumabas yung 18 months. So, lahat, itong tatlong kumpanya na sinasabi nyo na kayo mismo ang direct owner ba na sinara? O yung dalawang nauna mga investor ka lang? Actually, ito na yung nauna, negosyo ng pamilya yon, pero nag-chairman emeritus na ako, mga anak ko na nagpapatakbo, yung asawa ko, sila na yon. Okay. And then yung isa naman, nag-invest ako, and talagang involved ako doon as when they elected me as president. Pero noong January, kinausap ko yung mga shareholders, sabi ko nga, iba yung politika na to, and ayoko madama yung kumpanya. In fact, up to now, Tony, isang online gaming corporation. Ako ang presidente ng ng alliance ng lahat ng online gaming operators. And kinausap ko nga si Chairman Yossi Tangco, kasi siya yung chairman namin, ako yung presidente. Sabi ko rin sa kanya, mag-resign na ako, ayoko madama yung lahat tayo, yung mga kumpanya. Pero ganun pa man, kahit na nag-divest na ako noong January, ganun pa rin. Pinasuhan pa rin nila at yun, sinara yung kumpanya. So, medyo iba talaga yung galaw. Iba talaga yung, kumbaga, kasi Tony, 9 years din ako sa kabinete. Marami ding away ng panahon yun. Pero yung mga ganyang bagay, hindi ko naisip o hindi namin ginawa. Nagsalita si Attorney Ferdy Topacia bilang Deputy Spokesperson ng PDP na sinasabi nga doon niya, bahagi daw ito ng panggigipit sa mga kumakalaban sa Administrasyong Marcos Jr. Yun din ba ang sentimiento mo? Bago nila ginawa to, siguro ang kaso ko na nakapending 3. Tapos yun nga, tinatawag kami sa NBI. Yung asawa ko, first time na naidamay sa kaso na napatawag sa NBI. Tapos ngayon na naman, yung asawa ko ulit yung dinamay. Parang ngayon lang talaga ko nakita yung ganitong klaseng pamamalakad, ganitong klaseng estilo. Kasi nga, sinabi ko nga ulit, kung ako at may pag-atake sila sa akin, at minsan naman talagang tinitira nila ako, wala namang problema. Parte yun ng labanan. Pero pagka yung mga inosente, lalo tigit yung mawawalan ng trabaho yung mga tao, doon nga sa kumpanya namin, yung sinasabi ko pa ng family corporation, nag-iyakan yung asawa ko, yung pamilya ko, including yung senior staff, pati yung mga empleyado. Kasi nga, crisis na yun wala naman silang trabaho Tapos nadamay sila sa ganito. And nakakalungkot dahil bawa yung mga tao sa hirap ng buhay. Paano po ang magiging depensa nyo dito, Kong Mike? Anong susunod na hakbang ang gagawin ninyo? Magsasampa rin po ba kayo ng kaso laban sa kanila?
Yung unang case namin, wala naman kami nakikitang problema in a sense, no? Dahil, alam mo naman yung, para bang, may mga sinasabi, and it's a technical, parang technical na bagay. Wala naman kami nakikitang problema. Masasagot namin lahat at katunayan, walang batayan yung mga binabanggit. Yung pangalawang kaso, tingin ko rin naman, kasi nagkaroon pa yun ng search warrant, wala naman silang nakita. Wala, tingin ko rin naman marirevive. Pero ang problema kasi, pagka sinuspend mo o sinara mo yung kumpanya, siyempre ang immediate reaction ng kumpanya because malaki yung sweldo ng mga tao, nagkakaroon muna siya kaagad ng pagtatanggal ng mga tao. Yun yung mabigat. Kasi kahit naman ng COVID, kahit isang tao, hindi kami nagtanggal eh. Nag-usap-usap kami, nag-ayos kami, kung ano yung pwedeng gawin para walang matanggal. Pero sa ngayon kasi na totally walang operation, yun ang problema namin. Babalik ba kami? Pag-aaralan namin. Pero sa ngayon, nasagot namin lahat ng mga itinakaso nila. Wala pa namang nilalabas na arrest warrant, no? Kahit po dun sa mga kinasuhan ng human trafficking, dun sa mga pinangalanan. Wala pa naman. Wala pa akong nakikita. Pero yun nga, nakita ko yung NBI report na sa kanila yung darin, nilik nila, tapos pinakalat na dun sa mga, siguro yung mga against sa akin, pinakalat nila. Pero hindi naman ako makasagot dahil misis ko nga ang involved. At saka yung kumpanya na kanyang pinirepresenta. So nag-usap sila ng mga abogado and they issued a statement just today. Yeah. Nakita ko nga yung statement eh. So, pero yung mga may-ari ng KTV bar, nakakausap nyo pa rin ba yung mga yon, yung may-ari mismo? Oo, nakakausap naman namin sila kahit naman, well ako hindi naman directly kung day-to-day nakakausap. Pero alam ko rin na alam nila yung nangyari. Alam naman nila yung politika. Ang nakakagulat nga rin talaga kasi what can I say? Siguro itong mga taong to neutral, hindi nakikialam sa politika and walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Pero wala po ba kayong idea kung may katotohanan po na sinasabi na human trafficking talaga at may drugs involved talaga dun sa operasyon ng specific KTV bar na yon? Alam mo, under the law kasi, yung human trafficking, yun eh, parang dinilipit mo, tinatapos mo, parang yan eh, yung talagang sindikatong operasyon. Eh, naman yung lugar na yun, bukas. Nagpupunta doon yung mga tao. Tapos, from what I know, ginukuha nilang statement yung mga tao na involved. So, hindi naman pwedeng sabihin na may coercion, may intimidation, may force na ginagamit. So, yun yung mabigat doon. Actually, human trafficking, mabigat na kaso yan talaga. Sure. Dahil non-dealable. At yun ang gusto nilang ikaso. No, para, kumbaga pag once na dinakip ka for that kind of charge, kulong ka kagad, di ba? Oo. Yun po yun ang gusto niya mangyari sa anak ko at sa aking may bahay. Alright, sige. So, para lang magkaroon ng linaw dahil lumalabas nga na parang iniuugnay sila mismo doon sa KTV bar kahit na sila wala naman silang direct role doon sa operations ng KTV bar, di ba, Kong Mike? Wala. Kahit na kaunti, wala. Sige, hindi man lang sila, kumbaga, how do you say it? Patron? Hindi Customer? Investor, masabi naman lang. Kahit kayo may-ari ng hotel or building, hindi kayo investor doon sa KTV bar. Yes, may sariling operations yun, may kumpanya yun, which is also with the other companies na nandun. Siguro mga 10 mga kumpanya ang involved sa pagrerenta doon sa lugar. Sige. And kanya-kanya yun. Hindi naman ibig sabihin kami yun o amin yung mga kumpanya yun. Kanya-kanya yun. Yeah. May mga opisina rin doon, including our office. Yeah. Oo, okay. Sige, so mabutit na nakausap ka rin namin dahil gusto nga namin makuha din yung panig nyo. At malinawan din kung ano yung connection nyo dun sa mismong KTV bar na ni-raid at kung ano yung operation nito in relation dun sa building, no, na pagmamay-ari ninyo. So, anong sunod na gagawin ng pamilya po ninyo? Well, of course, inaayos namin sa legal yung kung ano yung file nila, in-anticipate namin. Wala pa kami nakikitang pinafile nila. Pero yun din, Tony, siguro, Rica, na yung mga taong involved, kilala naman nila yan, si Atty. Melvin sa NBI. Wag ganyan. Hindi dapat ganyan. Meron tayong tinatawag na parameters o meron tayong code
No, kung tayo man yung naglalaban, kung tayo may problema, kung tayo ang involved sa politika, huwag nating idamay yung mga pamilya, ako, yung may bahay ko, yung anak ko, pero yung lalo tigit, yung mga manggagawa. Kasi buhay-buhay nakatapat sa kanila eh. Hindi lang sila sumweldo ng isang araw, walang makakain yung kanilang pamilya. Yun ang mabigat para sa akin. At yun ang mabigat doon sa mga tao na tinamaan ng ginagawa nila. Kung kunwari man, kung totoo man ang motibo sa likod po ng mga pangyayaring ito, kaugnay ng inyong mga negosyo, ay para patahimikin ka, di ba? Para takutin kayo na wag na kayong magsalita, wag kayong maglabas ng anumang mga aligasyon na mag-uugnay sa administrasyon sa corruption, for example, no? Mangyayari ba ano nga ba kayo? Parang ma-atras nga ba kayo sa ginagawa niyong paglalahad ng impormasyon laban sa administrasyon? Actually, Tony, nag-usap kami ng aking mga anak. Isa na lang naman yung bunso ko eh. Actually, birthday celebration na ngayon. Oh. And karamihan naman tapos na. At least yung isa po, abogado na yung panganay ko. Nag-usap-usap kami. And I think naintindihan naman nila na yung ginagawa sa aming pananakot, particular sa akin, napatayin kay. And yung kanila, kung ano yung tama, kung ano yung para sa bansa, kung ano yung para sa atin, yung mga Pilipino, kinabukasan natin, at huwag na mainit. Sabihin talaga yung katotohanan. Ang ganda naman din sila. Siyempre, hindi naman ito sila sanay, katulad nun sa akin, noong paman, napapalaban ako, pero naintindihan ko at natutuwa naman ako na naintindihan nila. Masama ang loob, may takot, may pangamba, pero naintindihan nila.